pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang executive order? So, attorney, sino po ang sangkot sa isang executive order at ano po ba ang limitasyon nito? Alam mo, Grace, sa ilalim ng ating kaayusan ng mga batas dito sa Pilipinas, merong tinatawag na hierarchy of laws. Yung pinaka-importante at sakop ang lahat, yung pinaka-medium importante, at pinaka-hindi masyadong importante at hindi sakop ang lahat. Ang pinaka-importanting batas natin ay yung ating konstitusyon o yung saligang batas. At pagkatapos niyan, yung ating mga batas na ginagawa ng Kongreso na dapat hindi lumabag sa ating konstitusyon. At ang pinakamababa, ito na nga yung administrative order or executive order. Ang executive order, sakop lamang ang mga sangay ng gobyerno sa ehekutibo. Kasi tatlo ang ating branches ng government. Executive, judiciary, at legislative. Kung sinabi mo yung executive order, ito ang pipirmahan ng ating Pangulo para nga gumawa ng ilang mga alituntunin o ilang mga kautusan para sundin ng mga tao sa ilalim niya, mga executive order. Mga kabinete, mga undersecretary, mga departamento, kahit ang mga prosecution, nasa executive pa rin kasi yan. I see. Pero attorney, pag pinasa itong FOI bill at maging isang batas, apektado ang lahat ng mamamayan dahil makakaroon tayo ng access to information na wala tayo ngayon. Tama, tama. Basta't ginawang executive order ang FOI, executive order, hindi FOI bill na ngayon yan, ang uutusan niya lang ay ang ehekutibo. Pero tayong lahat maapektuhan sapagkat nga tayo pwedeng humiling sa mga ehekutibo na ilabas ang ilang mga impormasyon na sa tingin natin gusto nating malaman para na nga itong mga taong to mabuko. Mabuko sa kanilang mga kalokohan para rin mag-ingat sila. Alam mo, talagang preventive talaga ito sa mga kalokohan. Ano po ba yung pinagkaiba naman ng isang administrative order, presidential decree, at iba pang mga batas na gawa ng Pangulo compared to sa mga batas na pumasa sa Kongreso? May limitasyon po ba ito o mapawalang bisa ang isang EO? Oo, umpisa na natin ang presidential decree. Wala na yun ngayon. Araw pa yun ng diktadurya. Araw pa yun ni Marcos. Kasi nung araw, gagawa ang batas pambansa ng batas, pagdedebatehan nila ng 1 taon, pero kung ayaw ni Marcos, presidential decree lang yan. PD, ayoko niyan, ito na lang gusto ko. Wala na yan ngayon. Iyan kasi vestige siya ng dictatorship. Wala na. Ngayon, ang susunod na dyan ang executive order. Ito ang mga kaayusan o mga order ng Pangulo na maapektuhan ang lahat ng mga nasa ilalim na kagaya nga ng nasabi ko kanina. Pero ang administrative order, kung ikaw ay cabinet secretary, halimbawa si kapatid na Martin Andanar, pwede siyang gumawa ng administrative order para masakop ang media lang, yung kanyang poder lang. So ang mga administrative order, ini-issue yan ng mga cabinet secretary, department heads, etc. Pero executive order, ayan, masyadong matingkad yan, ang Pangulo nag-i-issue niyan. So ano naman po yung, balikan po natin yung kaibahan nito sa isang batas na pinasa ng Kongreso? Oo, ang batas na pinasa ng Kongreso, sakop ang lahat. Ito ay kaayusan para sa ating lahat. Para sa Presidente, para sa Supreme Court, para sa ordinaryong mamamayan, para sa mga LGU. Sakop tayo ng batas na ginawa ng legislatura. Ayan. Alam mo, mabanggit natin yung executive order, no? Di ba yung, natatanda mo yung executive order 464 ni GMA? Ano po yun, attorney? Ito yung kasi nagkaroon ng investigasyon sa Senado noon na pinapatawag nga sila Neri doon sa NBNZTE deal. Yes. Medyo nag-golf nun si GMA noon. Gusto nilang sa China, gusto nilang suriin at investigahan yun at tanungin. Pero gumawa ng executive order si GMA. Sabi niya sa mga kanyang cabinet members, huwag kayong pupunta sa legislature sa inanumang investigasyon hanggat wala kong pag-oo o consent. Sabi ng Korte Suprema, yung napaka-wide na, so inakyat ngayon sa Korte Suprema, sabi, masyado namang malawak yan. Labag na yan sa question hour ng
legislature sa nakalagay sa Constitution. Sabi nga ng Korte Suprema, yung parting yon unconstitutional yon kasi ang mga limitasyon lang na pwedeng gawin ng presidente ay yung against national security at public order. Kaya yan, medyo lumihisa ng konti sa Constitution na unconstitutional tuloy. Ano po ba ang posibleng maging pagkakaiba ng FOI, again, yung dumaan sa Congress, and itong dadaan lang sa executive order? I mean, can FOI actually be considered null and void come a time? Pwede. Basta ang executive order, dapat hindi siya lumalabag sa Constitution at sa batas. Bigyan kita ng example. Halimbawa, sabi ng batas, hindi kayo pwedeng mangisda dito sa Laguna de Bay sa pamamagitan ng kwitis, pasabog, jablo, dinamita at iba pa. So halimbawa, gumawa si Presidente Duterte ng executive order na sinasabi, yung iba pa, ibig sabihin, ay electrode. So isa, ano siya, nangisda siya sa Laguna de Bay ng electrode. Ang tanong makakasuhan ba siya? Ang sagot, hindi, sapagkat nakalagay sa batas yung mga eksplosibo lang. Pero dinagdagan ng electrode. Kaya sabi hindi pa pwede yun. Yun ay lumalabag o lumalampas sa alituntunin ng batas na hindi pwedeng gawin ng isang executive order. Tunay na kaso yun, sa Supreme Court. Yeah. Ayan, Attorney, maraming salamat po at nabigyan niyo na kami ng kalinawan tungkol sa FOI at para maipasa siguro ito sa termino ni Pangulo. At alam mo, para rin isang example ng executive, para itong ating mga legislature, pati na rin ang judiciary, kung hindi mapapasa sa batas, magsarili na sila. Gawin na rin nila para nga malaman na namin kung anong ginagawa nyo dyan. Ayun. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.